Bernadette POV. Nagbiyahe na kami patungong Pangasinan, doon kasi yung hinuhulugan kong lupa na si Vincent. Ang nagpatuloy na bumili, rekomenda yun ng malayo naming kamag-anak. Nagustuhan kong lugar dahil malapit sa palengke, sa kalsada, sa paralan at may maganda ring ilog doon at magandang pasyalang malapit lang dito. Bukoy rin at magkakalayong mga bahay. Pupunta rin sila kuya ngayon, magbabas na lang daw sila. Alam kong nahihiya lang sila kay Vincent ni ipasundo sila ng driver nito. Isang linggo lang sila doon sa bahay na tinitirhan ng pamilya ko. Nabalitaan kasi nilang kamuntik na ring masunog ang kanilang mismong bahay. Mabuti na lang at naagapan. Kaya nagmadali na silang umuwi noon. Bungalow style ang bahay pero malawak at malaki pa rin. May bakod na kalahating pader at barbed wire na bakod. Modern style na bungalow at fully furnished ng bahay. Cream white with gray ang kulay ng bahay at dark red naman ang bubong. May terrace pa na medyo malawak din. Ang ganda kahit na simple lang ang bahay pero para sa akin, bongga ng bahay na to. Alam ko na milyon pa rin ang gastos ni Vincent. Dito para sa pamilya ko. Dapat simple lang na bahay ang pinagawa mo. Ang mahalaga, may matitira ng pamilya ko. Hindi ko naman maiwasan na maging emotional. Ginawa ko to para sa'yo, para maging komportable ang pamilya mo at maging masaya ka. Ginawa ko to para sa'yo dahil mahal kita mahal. Sambit nito sa akin. Napasingap ako sa pag-amin niya sa akin. Sa harapan pa talaga ng mga magulang ko. Pinakatitigan ko to kung totoo ang sinasabi nitong mahal niya ako, nakangiti na puno ng emosyon sa muka. Pero mas nangingibabaw ang pagmamahal at saya sa mukha nito. Napaluhan na ako dahil hindi ko talaga akalain na sasabihin niya ang mga katagang ito sa akin. God, mahal niya ako. Simula nung may nangyari ulit sa amin ay naging maasikaso na siya sa akin. Sobrang lambing na rin niya at kinikilig ako sa pagpaparamdam nito sa akin. Wala akong mabibigay na kahit na ano sa'yo, sabi ko. Just give me your forever. Ngiti niya sa akin. Wala akong maipagmamalaki sa'yo. Pero pinagmamalaki kita mahal. Mapagmahal niyang sagot. Hindi ko alam kung sapat na ba ako sa'yo. Sabay yuko ko. You're more than enough for me mahal. Hindi ko alam kung napatigil ako na idampi nitong dalawang daliri sa labi ko. Shh! Ikaw at ang kambal natin ay sapat na sa akin. Kayo ang kayamanan ko na hindi ko hahayaan na mawala sa buhay ko. I love you and I mean it mahal. No more buts. Masuyo niya akong hinalikan sa noo sabay yakap. Napaiyak na ako ng tuluyan dahil sa saya, sa dibdib at kilig. Dahil sa wakas binigkas na rin itong mga katagang kay tagal kong inaasam. At hinihintay na sabihin niya sa akin. Nanay, bakit ikaw iyak? Daddy, aaway mo po siya? Nanay ko, nag-aalalang sambit ni Baby Kyler habang yumayakap to sa bewang ko. Anak, hayaan niyo na muna kami ni nanay niyo dito. Lagi kasi kayong nakasingit eh. Mahinaw na sabi ni Vincent sa mga bata. Iiyak po si nanay namin. Siyempre kasali po kami daddy. Sagot ni Baby Yasi. Nanay namin siya. Ayaw namin kitang iiyak. Alala po kami eh. Lagi siyang iiyak kapag gabi nun. Ayaw na naming makita siyang iiyak. Nanay, okay lang ba ikaw po? Malamyos ang boses na tanong ni Baby Kyler. You should not interrupt us mga anak. Sabi naman ni Vincent. Okay lang ako mga anak. Happy lang si nanay. Ngiti ko. Hindi siya malungkot mga anak. Happy lang siya kasi sinabi kong mahal ko siya. Sabi pa ni Vincent. Noon ba hindi mo sinabi na mahal mo si nanay daddy? Usisa ni Baby Kyler. Hindi anak, pero mahal ko na siya noon pa. Sagot naman ni Vincent. Bakit ngayon mo lang siya mahal po daddy? Usisa rin ni Baby Yasi. Kahit noon mahal kong nanay niyo mga anak. Tapos ngayon mo lang po sinabi kay nanay? Bakit po? Daming tanong ng mga anak ko. Hindi pa kasi ako handang umamin noon. Pag-amin ni Vincent sabay tingin sa akin. Ngumiti naman ako sa kanya. Wala akong masabi sa usapan nila. Ayokong sumingit. Kaya ikaw iniwan ni nanay eh. Tagal mo na sabing mahal kita. Nguso ni Baby Kyler. Hindi ko mapigilang hindi tumawa. Tapos iiyak siya. Hindi mo naman pala sinabi daddy na mahal mo nun si nanay. Dagdag pa ni Baby Yasi. Tapos ngayon ka pa nasasabing mahal mo si nanay. Sabay na sabi ng kambal. Tumatawa ng pamilya ko dahil sa kakulitan ng kambal. Mga anak naman, sabay kamot ni Vincent sa batok niya. Napahagik naman ako. Maintindihan niyo rin balang araw ang lahat ng ito mga anak. May dahilan kung bakit kami nagkalayo at nagtagpong muli. Kaya dapat masaya kayo sa amin ng nanay niyo. Mahinahong paliwanag ni Vincent sa mga anak namin.
Basta po wag paiyakin si nanay daddy. Ayaw paawat na sabi ni baby Kyler. Of course mga anak, paiyakin ko lang si nanay sa saya at sarap. Pinandilatan ko siya. Sira ulo eh. Sarap ng pagmamahal ko sa nanay niyo. Okay na ba mga anak? Opo, mag-goodbye ka na po lagi daddy para kay nanay. Love ko kayo. Matinis sa sambit ni baby Yasi. Natawa na lang kami nang sitahin siya ng kakambal. Dumating ng pari at ang iba naming malalayong kamag-anak na nalapit na lang dito sa lugar na to. Gaya namin umalis sila sa lugar namin dahil sa chismis at laging nagpapaaway ang nanay nila sa lugar namin. Pinabindisyonan namin ang bahay. Kami lang ng pamilyat ang kamag-anak namin taga ditong in-invite. Father! Wag kong basahin po! Biglang sigaw ni baby Kyler. Nagulat pa kami sa biglaan niyang pagsigaw. Daddy, ba't si Father basahan niya ako? Malakas sa sambit ni baby Kyler. Sabay po na sa nawisikan ng mukha. Nagbibindisyon kasi si Father at nagwiwisik ng holy water sa paligid. Napahagikik ang bunso kong kapatid sabay karga kay baby Kyler. Narinig kong ipinapaliwanag ni Marge ang pagbindisyon sa bahay. Natanong ang bata pero nasagot naman ni Marge. Pagkatapos ng bindisyon, agad na lumapit si baby Kyler kay Father. Father, sorry po sisigaw ako kanina. Sana po hindi galit si Papa Jesus dahil inaway kita po. Nakasali ko pang 2 kamay nito na wari nanghihingi ng tawad. Ayos lang yun iho, naintindihan ko. Nagulat ka sa pagsabi ko ng holy water. Sabay haplos sa ulo ng anak ko. Opo, gagulat po ako. Bati na po tayo? Tanong naman ng anak ko. Yes, of course, ngiti ng pari. Magbait na po ako para hindi gagalit si Papa Jesus po. Masigla nitong sabi sa pari. Very good. God bless you, iho. Masuyo naman na sagot ng pari. Thank you po, Father. Natuwa ko na makita ko nagmanong anak ko sa pari. Tumakbo nito pagkatapos nagmano. Lumapit sa akin na masayang-masayang muka. Habang si Baby Yasi naman karga ang ama. Proud ako sa iyo anak ko. Sabay kiss sa pisngi nito. Salamat po nanay. Mahal na mahal po kita. Yakap niya sa akin. Mahal ka rin ni nanay, baby ko. Kinarga ko na to at lumapit sa upuan sa tabi ni Vincent. At baby, ngumiti to kaagad pagkalapit namin doon. Let's eat na. Tapos naman na si Father na nanalangin kanina. Inabutan niya ako ng plato at kutsara. Ako na, awad ko kay Vincent. Pero hindi to nakinig. Nakakahiya sa mga bisita. Pakitang gilas eh. Isang mahabang lamesa ang gamit namin. Sakto lang naman ito para sa aming lahat. Ate, ang ex-boyfriend mo si Rex ang nagtangkang sunugin ang bahay nila kuya. Anunsyo ni Dulan. Sumama biglang mukha ko pagkaranig sa pangalan ng ex ko. Napansin kong napatigil sa pagsubo sana ni Vincent sa kutsarang may lamang kanin. Agad itong tumingin sa akin. Paano mo nalaman? Agad kong tanong. Sinabi sa akin ni kuya. Ayaw niyang sabihin sa'yo dahil baka daw magselos si kuya. Sagot naman ni Dolan. Magsiselos talaga ako. Sagot din naman ni Vincent. Ex ko na yon. Hindi ko nga matatawag ni ex yon dahil wala namang special sa kanya. Nasaktan lang ako ng sobra noon dahil trip-trip lang pala niyang panliligaw sa akin. Ako naman si tanga naniwala. Gagong yun, sinabihan ba naman niya ako na mabaho ang hininga? Ang masama pa pinagkakalat sa buong barangay. Nakakaloko kung bulalas. Tumawa lang ang mga kasama ko sa lamesa. Ang mga magulang ko ay nandoon sa dulo, kausap ang mga kamag-anak namin at nagkakamustahan. Kaya pala, kada kain mo noon ate sinasabay mo ng pagtututbrush. Tapos kada oras nagmumumug ka, sabi ni Marky. Nasaktan ako dahil parang may sakit na akong iniiwasan nilang kausapin. Kada amoy ko sa hininga ko, hindi naman mabaho, sagot ko. Don't worry mahal, kahit na mabahong hininga, hahalikan pa rin kita. Sabi ni Vincent para pampalubag loob. Ay, kansyaw ng mga kapatid ko. Natawa na lang din ako nang may maalala, nagtanong ako. Nahuli bang mukhang kulugo na yon? Oo, pinakulong na kagad ng kuya ni Nancy. Siya kasi ang nakakita na may binuhos siyang gasolina sa tabi ng bahay namin. Naamoy daw nila na parang may natapon na gas, kaya dali-dali nilang hinanap ang amoy na yon. Mabuti raw na agapan nila, kwento ni kuya. Ayaw niyang umamin ng tanungin namin kung siya rin bang may gawa sa pagkakasunog sa bahay natin. Ayaw niya magsalita. Kuya Vincent, naibigay ko na lahat ng mga sulat sa buong barangay namin sa tulong ng kaibigan ko. Sa kabilang barangay, anunsyo ni Marky. Good, sabi ni Vincent habang tumango-tango.
Para saan yung sulat sa buong barangay namin, Vincent? Tanong ko. Sulat ng reklamo para sa mga tsismosang hindi natututo. Kung hindi sila bibigyan ng leksyon, hindi sila titigil. Inis na sabi ni Vincent. Mga ano nakasulat doon? Curious kong tanong. Complaints affidavit. Una, Article 353 libel. Ito'y uri ng paninirang puri na sinulat at pinost sa social media or chat. At ito'y paninira sa dangal ng isang tao. Maaari kang ituring na libel. Pangalawa, Article 358, slander or oral defamation. Ang slander ay paninirang puring sinasabi ng pasalita o nagkakalat ang isang tao ng paninirang chismis sa pamamagitan ng mga salita. Pasok yan sa kasong oral defamation o slander. Dagdag pa ni Vincent. Ang pangatlo, Article 364, intriguing against honor. Ito isang pagpapakalat ng intriga nang walang kumpirmasyon at may planong siraan ang reputasyon ng isang tao. Paliwanag ni Vincent. Pang-apat, Article 287, unjust vexation. Ito yung kung parang naapektuhan ng pag-isip at pang-araw-araw na buhay. Paalala ng mga kasong ito ay criminal offenses at pwedeng magdulot ng multa o pagkakakulong kung mapapatunayan na may sala. Dagdag pa nito. Siya na magbago ng mga tsismoso at tsismosa na walang ginawa, kundi manghamak at mangchismis ng walang kabuluhan. Mga yan ang pwedeng isampat, konting pananakot silang makukulong at magmumulta. Sabi pa niya, sana may makulong sa kanila dahil deserve nila yun. Dahil sa ginawa nila kay nanay, git-git ko. Harrison's POV. Third hearing at mukhang magkakabulilyaso pa. Nawawalang USB na dapat ay kukunin ko na para sa ebidensya laban sa kampo sa kabila. May kakilalang investigador na inutusan ko na alamin ng CCTV footage na kadalasang pinapatakbo ng LGU, partikular ng kanilang Public Safety Office, para tignan ng footage sa naturang pangyayari. Tay, maging matapang ka sa pagsagot mamaya. Huwag kang kakabahan at huwag masyadong masindak sa mga kalaban. Paalala ni Marky. Dapat ipaglaban mo katotohanan, huwag kang padadaig at papatalo, dagdag pa ni Dolan. Silang mga kasama ko na nagtungo sa hukuman para magdinig sa kaso ng kanilang ama. Iniwan ko na munang nag-iina ko sa bahay nila sa Pangasinan para madali ko na lang silang makuha at pag-uwi namin sa Maynila. Wala akong dapat katakutan dahil alam kong malinis ang konsensya ko. Lasing lang ako pero wala akong amnesia. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang nangyari sa waiting shed ako. Naghintay ng masasakyan papunta ng bahay. Sagot ng ama nila. Ang mga kasama mo noon, Tay, nasa sila noong gabing iyon? Tanong ko. Nasa inuman pa sila. Nauna na ako umuwi ng gabing yon. Agad na sagot nito. Tumango lang ako sa silid ng hukuman. Pagpasok namin sa loob ng hukuman, nandyan ang judge, prosecutor at mga taga-saksi ng prosecution. Kami na lang palang wala. Naging tahimik ng lahat na magsimula ng pagdinig. Nagsalita na muna ng hukom kasunod ng piskal. Nagpasalamat sa hukom bago nagsimulang magsalita, tinawag ang saksi. Tumayo ang saksi at nagtungo sa witness stand para manumpa. Ginoong Berto, maaari mo bang ikwento sa korte nangyari noong gabi ng Abril 20? Tanong ng piskal. Opo sir, mga oras ng alas 10 ng gabi, nagulat ako sa tunog ng baril. Nakita ko po si Joseph na nagmamadaling umalis papalayo na may hawak na baril. At nakita ko nakahandusay ang bangkay ni Nestor. Paglalahad ng saksi. Magkakilala ba kayo ni Joseph Makayan? Tanong ng piskal. Opo, magkabarangay po kami pero nasa bayan ako sa bahay ng anak ko. Malapit sa waiting shed, sagot ng saksi. Salamat. Yan lang at wala na akong tanong, sabi ng piskal. Depensa, maaari ka na rin mag-cross-examine, sabi naman ng hukom. Tumayo na ako para tanungin ang saksi. Naging seryoso ang mukha ko at lumapit sa saksi kung saan ito nakaupo. Ginoong Garcia, sigurado ka ba na si Joseph Makayan na nakita mong bumaril kay Nestor? Madilim ang gabing yon, tanong ko. Maliwanag po sa gabing yon dahil sa buwan at may ilaw naman po sa poste. Kaya sigurado po kung siya yon, giit ng saksi. Maikli lang itong sumagot na parang kinabisado ang sinasabi. Kaya nagpatuloy ako sa pagtatanong. Nakita mo bang siya mismong bumaril? Narinig mo lang naman ang tunog ng baril, hindi ba? Wala ka mismo sa pinangyarihan ng krimen. Seryosong sabi ko. Wala po. Narinig ko lang pong putok ng baril. Lumabas po ko ng bahay at nakita ko na siyang papalayo. Sagot ng saksi. Yun lang at wala na akong tanong. Kagalang-galang na hukom, sabi ko. Tumira kami sa isang hotel sa bayan nila. Nang ilang araw matapos ang lahat ng mga ebidensya at testigo, kailangan kong may panalong laban ito para sa tatay ni Bebang.
Ayoko ma-disappoint ito sa akin at maging sanhi ng kanyang kalungkutan. Kuya, ano kayang hatol nila kay tatay? Natatakot ako na baka makulong po ulit siya. At mukhang malakas ang ebidensya ng kalaban. Tanong ni Marty. Hindi pwedeng makulong muli ang tatay niyo. Gagawa ko ng paraan para mapapayag namin ang isa sa mga nakasama ng tatay niyo sa inuman noong gabing yon. Naidulog ko na rin sa hukuman ng mga nakalap naming ebidensya. Malakas ang kutob kong mananalo tayo sa laban na ito. Pagpapalakas ko sa kanila. Hindi ako dapat mangamba dahil sigurado ko mananalo kami. Mapapapayag ko lang ang kasama ng tatay nila sa gabing iyon. Sigurado ko na mananalo kami. Nandito na naman kami sa hukom, huling pandinig sa kaso. Mahatulan ba ng guilty or not guilty ang ama ni Bebang? Kakatawag niya lang kanina at sobrang namimiss ko ng mag-iina ko. Kaya as much as possible, kailangan ko na itong matapos. Hindi pwedeng patagalin pa dahil inasikaso ko naman ang lahat. Tensyonadong mga kapatid ni Bebang sa anumang resulta ng pagbasa ng hukom. Lalabas na ang hatol. Bati sa mga testigo at ebidensya, ang korte naglalabas ng desisyon. Si Joseph Makayan ay sandaling katahimikan ng lahat. Lahat ay naghihintay sa isisiwalat ng hukom. Hinahatulang guilty sa kasong pagpatay, alinsunod sa Article 248 ng Revised Penal Code. Tila tumigil ang tibok ng puso ko sa sinabi ng hukom ng lumong ama ni Bebang at umiyak ang mga kapatid nito. Hindi ito maaari, hindi pwedeng matalo kami sa kasong pinaghirapan naming magkalap ng ebidensya. Nagkagulo ng lahat. Hindi ko pinatay si Nestor. Hindi po kong pumatay. Inosente po ko. Malakas sa sigaw ng ama ni Bebang. May biglang tumayo sa likuran at yun na yung nakasama ni Tatay Joseph sa inuman noon. Teka lang po, may kailangan kayong malaman. Malakas na awan ito. Sino ka? Tanong ng hukom. Nagpakilala naman to at sinabing nalalaman. Siniwalat niya ang lahat. Bernadette POV. Lagi ako nag-update sa kapatid ko kung anong resulta ng pagdinig sa kaso ni tatay namin. Ayoko na ma-istorbo si Vincent dahil mukhang stress sa kaso ni tatay. Hinihintay ko na lang. Natatawag siya kada gabi para makausap niya kami ng mga bata. Kinikilig ako sa bawat tawag niya dahil ang sweet at palaging love you, mahal ko, to the highest level ang kilig. Tinutokso na rin ako ng mga bata. Uy, pulapis ni nanay, kilig ka po. Hagikik pa ng dalawang anak ko. Pero silang unang masaya kapag naka-I love you ang daddy nila sa akin. Naghihintay ako sa update nila sa resulta ng kaso ni tatay. Ngayon ang huling pagdinig sa korte. Ilang buwan na rin kami nakatira dito sa Pangasinan. May manuka na sila at gusto rin daw nila na mag-alaga ng baboy at kambing. Pagkarinig ni Vincent sa sinabi ko na magtanong ako sa mga kilala ko at ako nang bibili. Dahil kasi may ipon pa naman ako sa bangko. Kinabukasan meron ng mga kambing at sa linggo na i-deliver ng mga biik. Pero wala pa nga silang bahay. Hindi mo lang nagtanong, may nag-message at nakita kong si Harrison yon. Agad kong binuksan ang message ni Vincent. Kinabahan akong bigla sa message nito sa akin. Hindi pa kami makakauwi dyan, mahal. May problema. Balitaan kita sa resulta bukas. Hindi na muna ako makakatawag dahil sobrang busy ko. Sobrang namimiss ko na kayo ng mga anak natin. I love you, mahal ko. Basa ko sa message ni Vincent. Kumabugang ka ba sa dibdib ko? Tumatawag ako sa kapatid ko kaso ayaw nilang sagutin ang tawag ko. Bakit anak? Tanong ka agad ni nanay na makita niyang balisa ako. Hindi nila sinasagot ang tawag ko, Nay. Sabi ni Vincent, nagka-problema daw. Hindi ko naman alam kung anong problemang ibig niya sabihin. Kinakabahan po ako, sabi ko. Bigla namang nalungkot si nanay sa sinabi ko. Nag-aalala ko na baka makaapekto to sa kalusugan niya. Huwag ka masyadong mag-isip, Nay, ng kung ano-ano, manalangin na lang tayo na magiging magandang resulta. Alo agad ni Marge sa nanay namin. Kasalanan ko kung bakit nangyari ang lahat ng ito sa buhay natin. Ako ang dahilan kung bakit mas sumirap ang buhay natin. Kung bakit nagsinungaling. Nay, napag-usapan na natin yan, hindi ba? Tama ng sisihan at huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Kailangan na nating kalimutan ang nakaraan at magsimula na tayo muli ng panibagong buhay ngayon. Sana matuto kayo sa pagkakamaling nagawa niyo noon. Alo ko kay nanay. Umiiyak na naman ito at nag-aalala kami na baka bumigay na naman ang katawan nito. Lola, tahan na po. Iinom ka ng tubig po. Huwag ka na pong iiyak, Lola. Sabad ni Baby Kyler. Naggalala din ito nakatingin sa lola niya. Laki-laki ka na, Lola. Bakit iyak-iyak ka pa po? Hindi po pwede kain ng matandang lollipop. Sa baby lang po yun. Tubig na lang po inom ninyo, Lola. Para hindi ka na po iiyak. Sabay abot ni Baby Yasin isang basa ng may lamang tubig.
Hindi naman mapigilan ng pagtawa. Kahit si nanay natawa rin bigla sa sinabi ni Baby Yasi. Kinuha kong hawak ni Baby Yasi na baso at pinainom ko kay nanay ang tubig na nasa baso. Nakikita siguro nila na kapag umiiyak si nanay, tubig ang ibinibigay ni Marge. Love ka namin Lola kahit po iyakin ka, sabi pa ni Baby Kyler. Kayo talaga kambal, hindi naman yata kayo nag-aalala kay nanay. Binubuli niyo naman siya, natatawang sabi ni Marge. Hindi totoo naman pong sabi namin, di ba Yasi? Tumango naman kaagad ang kakambal. Kaya wag ka na po iyak Lola? Takot ang tunog ng iyak mo po tunog kambing po Lola? Eek, meek, kala ko po may multo. Nag-act niya takot pang anak kong babae. Umalaka kami ni Marge. Pati tunog ng pag-iyak ginaya niya, pero hindi rin kami sigurado sa tunog na binigkas niya. Parang tunog ng kambing na may halong iyak. Natatawa rin si nanay na nagpupunas ng luha sa pisngi. Vincent POV. Let's have him confess, Your Honor, sabi ko sa hukom. May inabot ng testigo para kay Tatay Joseph. Kinuha ko kagad at sinuri isang malit na USB yun. Kaya alam kong mahalaga to. Tinawag ng hukom ang testigo ni Tatay Joseph. Nagsimula na itong magsalisay. Sa gabing yon, ilang minuto lang ay sumunod na ako kay paring Joseph sa waiting shed. Tumigil ako sa paglapit sa kanya dahil kitang-kita kung paano nila paluin sa batok si Joseph. Dahilan para mawalan siya ng malay. Kinuha nilang katawan niyang walang malay at sinakay sa sakyan. Sa laysay ng kumpare ni Tatay Joseph, nagpatuloy to. May nakita kong bike sa gilid. Mabilis akong sumunod sa sakyan na yon kaya kahit na nakainom din ako, hindi naman malayong pinagdala nila kay paring Joseph. Nakarinig ako na sunod-sunod na putok ng baril pero hindi doon sa mismong waiting shed. Nangyari kundi sa medyo liblib na lugar sa bayan namin. At sa walang kabahayang nangyari yun, Your Honor. Hindi po si paring Joseph ang pumatay sa lalaking yun, Your Honor. Na-frame up lang po siya. Wala po siyang mali nung naganap ang pamamarin nila sa taong yun. Diin pa nito. Nabubuhayan kami ng loob ng mga kapatid ni Bebang. Marami ng bulong-bulungan sa paligid. Dahil sa siniwalat ng kumpadre ni Tatay Joseph. Natuwa ang kalooban ko dahil alam ko malaki ang laban namin at sure na ako na mapapawalang sala na si Tatay Joseph.